Sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng bilihin, umaasa ang ilang grupo na maaprubahan ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ngayong nakatakdang isalang sa plenary debate sa Senado ang panukalang batas para sa dagdag sahod na 100 pesos kada araw, kahit paano'y nabuhayan daw ng pag-asa ang isang grupo ng manggagawa na damaraw ang hirap ng buhay dahil hindi mapagkasya ang sweldo sa kanilang pamilya. Kaya yung 100 ay tingin namin ay maliit, dapat 150. Pero dapat ay natutuwa kami na nakikinig ang Senado na it has to be legislated. Pero ang Department of Labor and Employment dati na raw na iparating sa Senado ang kanilang posisyon sa issue. Maaari nilang makaapekto sa negosyo ang planong itaas ang sahod ng nasa 4.5 million na minimum wage earners. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nagtaas ng minimum wage sa lahat ng rehiyon sa bansa noong 2023, maliban sa Davao Region na noong 2022 pa nagpatupad nito. Sabi ng DOLE, umuusad na ito at posibleng makapag-anunsyo ang Davao Region ng taas sahod. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, lahat ng wage order noong 2023 ipinatupad sa second semester o huling 6 na buwan ng taon. Pinakahuli ay ang Region 10 o Northern Mindanao nitong Disyembre lang. Sabi ng DOLE, 1 taon pa muna ang palilipasin para makapagtaas muli. Kasi gusto natin bigyan ng pagkakataon din na makasettle down ng mga employers unless mayroong tinatawag nga na supervening event. Sabi pa ni Laguesma, susunod sila sa Kongreso sakaling makapasa ang panukalang batas. 1989 daw huling nagka-legislated wage hike at nahinto matapos ipasa ang Wage Rationalization Act na lumikha ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi pa raw ganap na nakababawi ang maraming negosyo dahil sa pandemya at maaring makasama ang dagdag sahod. Kakaunti lang din aniya ang makikinabang. Dalawa lang naman pwede lang gawin eh. Either ipatong nila sa presyo, which is inflationary, or kung hindi, magbabawas ng tao. At kung hindi pwede yung dalawa na yun, nagsasara na lang. Iba naman ang pananaw ng grupo ng mga manggagawa. We're talking about more than 25 million na Filipinos, no? So ang makikinabang sa pagtaas ng sweldo na ito. So we're talking about 25% of the population. Pag tumaas ang sweldo ng mga manggagawa, yung pamilya niya ay magiging consumer siya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.